Mga boss, sa video na to ay gagawa tayo ng UPS para sa Wi-Fi. Pero ano nga ba ang UPS? Ang UPS o Uninterruptible Power Supply ay isang device na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kuryente kahit mawala ng power ang source mo. Ibig sabihin, kahit tanggalin mo ang charger o mawala ang kuryente, hindi agad mamamatay ang device mo dahil may backup battery siya sa loob. Ganito siya gumagana. Kapag may input power, halimbawa nakasaksak sa charger o power bank, ginagamit niya ito para paandarin ang load at sabay niyang charge ang battery. Ngayon, kapag biglang nawala ang input power, automatic siyang lilipat sa battery nang hindi napuputol ang supply. Kaya tinatawag siyang uninterruptible. Nagets nyo ba mga boss? Okay, umpisa na natin mga boss. Pero bago tayo mag-umpisa, narito muna ang mga materyales na gagamitin natin sa ating project na to. Una mga boss ay itong 12 volts UPS module. Next mga boss ay itong 18650 battery na may capacity na 2900 mAh. Sunod mga boss ay itong DC jack, male at female. Bali dalawang paares ang gagamitin natin. Sunod mga boss ay itong ganitong enclosure box. Pero pag bibili kayo, ang bilhin nyo ay yung medyo malaki ng konti. Maliit pala itong nabili ko, hindi kasya yung battery sa loob. Next mga boss ay gagamit din tayo ng stranded wire na number 22. Gagamitin natin to sa pag-wiring sa ating module. Gagamit din tayo ng speaker wire. Pero kung meron kayong sirang 12 volts power supply, putulin nyo na lang yung wire nun tapos yun yung gamitin nyo. Pati yung connector sa dulo nun pwede nyo rin gamitin. Okay, simulan na natin mga boss. Pero may papaliwanag lang muna ako saglit. Bali dito mga boss yung ating input. May makikita kayo dyan na in plus at in minus sign. Kumbaga dyan yung ating source. Dyan natin ihihinang yung wire na galing sa power supply. Dito naman natin i-connecta yung positive ng battery. Tapos dito naman sa kabila yung negative. Makikita nyo dyan may nakalagay na bat plus at bat minus. Dito naman mga boss yung ating output. May makikita kayo dyan na out plus at out minus. Bale dyan yung load natin. Dyan yung papunta sa router. Dito naman mga boss, pwede tayong maglagay dyan ng LED charging indicator. Kaso ngayon hindi ko pa siya malalagyan kasi kaka-order ko pa lang ng LED. Okay lang naman kahit wala muna nun. Gagana naman yung APS natin kahit wala muna nun. Okay mga boss, lagyan muna natin ng lead yung mga paghihinangan natin ng wire. Para mamaya mabilis lang kakapit yung wire natin. Ngayon mga boss, pwede na tayo maghinang ng wire. Dito muna tayo sa battery. Positive muna tapos mamaya negative naman. Ngayon mga boss, dito naman tayo sa negative. Sunod mga boss ay dito naman tayo sa input maglalagay ng wire. Bali, unahin ko lang muna yung negative. Tapos isunod na rin natin agad yung positive. Ngayon mga boss, dito naman tayo sa output. Unahin ko lang muna yung sa negative. Tapos sunod naman ay sa positive. Ngayon mga boss, ikabit na natin yung battery. Lagyan muna natin ng lead yung positive terminal. Maganda talaga mga boss yung ganitong panghinang. Yung dati kong panghinang, kailangan pang gasgasan yung terminal bago kumapit yung lead. Ito kahit hindi ko lagyan ng gasgas, kumakapit siya. Dito naman tayo mga boss sa negative terminal. Bali lalagyan lang muna ulit natin ng lead. Ngayon mga boss, pwede na natin ihinang yung wire. Dahil nakakabit na yung ating battery, dapat may 12 volts na tayong masusukat pag tinester natin yung output. Set lang natin sa DC yung tester. Ayan mga boss, may nasukat tayong 12.24 volts. Ngayon mga boss, ikakabit na natin yung dalawang DC female jack. Bale ito yung magiging input at output natin. Dito natin siya ilalagay sa magkabilang gilid. Dapat mga boss, sa loob ko ilalagay yung battery. Kaso tingnan nyo naman mga boss, oh hindi pala kasya. Nagkamali ako ng bili. Maliit pala yung nabili ko kaya dito ko na lang siya ilalagay sa labas. Dito sa side na to. Okay mga boss, sukatin muna natin yung ikakabit nating DC female plug gamit itong digital caliper. Tapos gagamit tayo ng step drill bit para makuha natin yung eksaktong butas na kailangan natin. Ayan, butasin lang muna natin mga boss.
Ayan mga boss, saktong sakto. Pasok na pasok. Butasin na rin natin yung kabilang side. Sinulatan ko nga pala ito mga boss ng in at out para hindi tayo magkamali. Masisira kasi yung module natin pag doon tayo sa output nakapagsaksak ng 12 volts. Ngayon mga boss, tatanggalin muna natin yung battery. Hindi kasi kasya sa loob yung battery kaya kailangan natin magbutas para doon natin ilulusot yung wire ng battery. Tapos yung battery sa labas natin ilalagay. Mag-wirings na muna tayo mga boss. Sa ganitong DC female jack, ang positive ay yung mas maikli ang pin o paa. Ang negative naman ay yung mahaba. Bale, itong nilalagyan ko pala ng wire na to ay yung sa input. Sunod naman ay itong output. Tapos mga boss, magbubutas ulit tayo dito para dito natin papadaanin yung wire para sa battery. Dahil gaya nga nasabi ko kanina, hindi kasya sa loob ng nabili kong case yung battery. Gagamit ulit tayo ng impact wrench at step drill bit para sa pagbutas. Pag nabutasan na natin, pwede na natin ilusot yung wire at ihinang na ulit natin sa battery. Sunod mga boss ay gagawa na tayo ng cord na manggagaling sa output ng BMS papunta sa router. Bali ang gagamitin natin ay itong speaker wire na number 22. Tapos sa magkabilang dulo kakabitan natin ng DC male connector. Mga boss, ang positive dito ay yung red na wire. Ihihinang natin siya sa maikling paa or pin ng DC male connector. Tapos yung black na wire, ihihinang naman natin sa mahabang paa or pin ng DC male connector.
Ngayon mga boss, testing na natin. Ayan mga boss, working na yung ating 12 volts UPS. Bali gumagana siya kahit hindi nakasaksak sa outlet yung adapter or yung power supply niya. Kaya kapag nawala ng power dito sa amin, may internet pa din kami. Ngayon mga boss, ang tanong, magkano nga ba ang nagastos ko sa paggawa nitong UPS? Computin natin. 12 volts UPS module, 79 pesos. Enclosure box, 60. 18650 battery, 115 pesos ang isa. DC, female and male connector, 24 ang dalawang pares. Stranded wire na number 22, 8 pesos ang isang metro. Speaker wire na number 22, 10 piso ang isang metro. Ang total ng lahat ng yan mga boss ay 296 pesos. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman at paklik na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Salamat!